Okay. Kumusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. Okay. Marami rin kasi nagtatanong sa atin, no? Mapa-subscriber man yan, sa Facebook man yan, o yung mga clients natin dito. Ano ba yung mga dapat nating tandaan, no? Sa pagbili ng mga second-hand printers. Printers naman ngayon, yung dating vlog natin patungkol sa mga laptops, no? Yung mga dapat tandaan. Well, mga kaibigan, sa atin, yes, nagbebenta rin po tayo ng mga second-hand units dito, pero iisang brand lang, no? Yes, iisang brand lang, and that is Epson. Okay, mamaya pag-uusapan natin yan, mga kaibigan. Okay, kapag may nagdadala dito ng mga dead printers, binibenta nila sa atin, binibili naman natin ng bagsak mura, syempre. Ay naayos natin, kung may mga basic parts na dapat palitan, ire-recondition, pag good condition pa, yes, pwede natin yung i-dispose, pwede nating ibenta. So narito, hindi natin pag-uusapan yung mga yan, yung pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat nyong tandaan sa pagbili ng mga second-hand printers. Budget meal lang ang hanap mo, barat ka pa, tapos maghanap ka ng magandang quality, second-hand. Siyempre, client tayo Pinoy tayo, pak ganun, di ba? Number 1 na dapat nyong i-consider, katulad na nasabi ko kanina, model. Hindi naman sa mag-discriminate tayo ng mga units dito, mga kaibigan. Pero iisang printer lamang po ang nire-recommend ko, that is based on my experience as a user, at the same time a repairman pagdating sa mga printers. Only Epson. Bahala na kayo kung gusto nyo kumuha ng Canon, HP, Brother. Basta sa akin, ang pwede kong i-recommend kapag second hand lang din, Epson ang pwede nyong kunin. Kasi ang Epson po, kung hindi nyo itatanong, only repair. Only repair means only replacement ng parts. Lahat ng part nare-replacean. Siyempre, kailangan lang ng budget kung gusto mo talagang ipa-good condition. Yan. Pangalawa, mga kaibigan, tignan nyo naman kung ilang taon na. Kung ilang taon o anong year na i-release yung model na yan. Pwede nyo namang i-search yung exact model ng printer na gusto nyong bilhin, no? Kung anong year yung release niyan, no? Epson L120, makikita naman kung yung mga models ng mga printers na yan, mga kaibigan, no? Baka mamaya panahon pa nila Lapu-Lapu yan or ni Magellan, edi finish na tayong lahat. Pangatlo, make sure na printhead ang gamit, hindi cartridge. Ang cartridge kasi, mga kaibigan, makaluma na yon. Okay? Hindi na practical gumamit ng mga printers na ginagamitan ng cartridge ngayon. Mas maganda na ngayon yung mga continuous ink. Yes. Sa mga convertibles, hindi ko siya may re-recommend, no? Yung mga kino-convert from cartridge to continuous ink. Hindi ko siya may re-recommend. Pansamantala lang din yon, as per experience din ulit natin. Mag-comment lang kayo, no? Lagi nilang sinasabi, hindi Sir Kebs, baka ano yan, depende yan sa gumagamit. Yes, that is 100% true. Pero wag nyong lokohin ang mga sarili ninyo. So yun na yung pangatlo din, no? Dapat yung printhead ang piliin niyo, hindi yung naka-cartridge pa lang na mag-i-inject ka tuwing magre-refill ka. Hirap yun. Mahirap yun. And susunod, mga kaibigan, huwag nyong kakalimutan, kapag mag-meet up na kayo ni client, ipapakita sa inyo yung printer, yung item, mag-test print kayo at least 30 pages. Mag-test print kayo at least 30 to 50 pages, mga kaibigan. With this one, matetest din nyo kung meron bang problema sa pag-feed ng papel. Baka mamaya, tinesting ninyo, isa, dalawa, tatlo, no? Tapos meron pala siyang issue na hindi na makakakain ng papel, kakain ng papel, or whatsoever. Kailangan nyo i-test print. To check its quality, talagang kailangan mong mag-test print up to 30 to 50 pages. Magdala ka ng sarili mong papel. Okay. Susunod, mga kaibigan, print quality, especially na kapag ang kinukuha ninyo yung mga naka-cartridge, nako, sakit sa ulo yan. Canon, yung iba pang mga older units, lahat naman ng mga almost all printer brands, no, except Epson, gumagamit yan ng cartridge noon. Kapag naka-cartridge yan, huwag mo na lang kasi basta bilhin yung naka-cartridge. Yung naka-continuous ink na lang. Kapag naka-cartridge yan, mga kaibigan, tapos pangit yung print quality, nako po, pass agad. Pass agad yan kapag kaganyan, mga kaibigan, no? Print quality, kailangan nyong i-test yan. Again, mag-test print kayo, testingin nyo yung high quality print, yung standard print.
no? Di bale nang masabihan tayo ng second hand na nga lang, uusisahin mo pa ng maayos. Wag, no? Kailangan lang nating ano yan, client tayo eh, di ba? Naghahanap tayo eh. We are looking for what's better for us. Tsaka after all, Pinoy tayo. Di ba? So yun, print quality, yun lang naman yung mga dapat nyo i-consider. Model, year release, no? Baka mamaya ilang taon na yan. Test print tayo. At the same time, mag-color test tayo, no? Or print quality testing tayo, mga kaibigan. Yun lang, yung mga kailangan nating malaman, no? And after that, kung marunong naman tayo magbukas ng mga printers, pwedeng-pwede naman natin tong i-check, no? Pero kung yung pinagbibilhan mo, yung seller, ayaw kang pausisahin, ayaw niyang i-entertain yung mga tanong mo, pass agad, walang hiya yung mga yan.